Anyway, mga kababayan, ito naman pag-usapan natin. Ito ang dapat na ibinabalik sa Senado. Kagaya ni Tito Soto, mga kababayan. Matalino, maraming naipasang batas, 'di ba? At the same time, napapanahon ng issue. Ang issue ay hindi, mga kababayan, na kagaya ng sinasabi nito ni SP Chis Escudero na pangkaraniwan lang daw ang impeachment ni Sara Duterte. Hindi yan pangkaraniwan. This is the first time that we have a Vice President na na-impeach ng House, landslide, 240 votes. At the same time, mga kababayan, kauna-unahan na Vice President na naging kontrobersyal dahil nga po sa confidential funds. So dapat, sabi ni Tito Soto, dapat ito ay pag-usapan. Sir, yung sa EDSA busway incident lang, sir, ano pong naging action nyo doon, sir? Inalis ko yung tao ko at pinagalitan ko at saka sabi ko maling-mali yung ginawa ninyo, bakit nyo tinakasan yung law enforcer. At pinabalik ko doon, sabi ko kunin nyo yung ticket, magpatikit kayo dahil mali yung talaga yung ginagawa ninyo at inano ko na, inalis ko na ito sa grupo ko. Hindi nyo kinonsente, sir, yung ganong ugali, sir? Bawal sa akin gano'n. Alright, thank you, sir. Justiciable yung issue eh. Kaya pwedeng i-take up talaga ng maaga ng Supreme Court. Sabi niya, justiciable yung issue. Kaya kailangan i-take up ng maaga. 'Di ba, mga kababayan? Hindi ito pangkaraniwang issue eh. Itong issue na to dapat pinag-uusapan. Inaantay ng taong bayan ito. What is the result? 'Di ba? Hindi, mga kababayan, pinapatulog ang issue na ito. Oh, Justiciable meaning ang tatanong, ang question ni Kasi may SP. mga issues na mga based on, let's say, controversy or issue na hindi tinatanggap ng Supreme Court. Kasi yun nga yung tinatawag nila hindi justiciable. Pero ito, justiciable yung issue na ito. SP, sorry, ang pwedeng questionin ay yung yung pagtawid from 19 to 20 Oo, years. makakatawid ba o hindi? Based on those two rules, both of the impeachment court, the rules of the Senate as an impeachment court, and the rules of the Senate as a legislative body. Yung sinagsasabing medyo kasi naguguluhan talaga doon eh. Nagkakaroon ng paano nila ito gagamitin. Rules ng Senado as impeachment court. Tama naman, 'di ba? Kasi hindi pa ito ano eh. May usapin kasi dito na pati ang tawag dito, pati yung pag halimbawa binasahan na ng yung magdidesisyon na kapag impeachment court, kapag presidente, ito ay tawag dito, yung pinakamataas na pwesto sa ating justice sa judiciary, siya ang magpapasya. Pero kapag dito sa impeachment trial na Vice President pababa, mga kababayan, ay Senate President ang magpapasya. 'Di ba? Depende sa boto na ibibigay po ng mga impeachable judge na syempre kinatawan nito ay yung mga senador. hindi pwedeng tumawid ay rules of the Senate as legislative body. Yes. Because Wala. Kasi nakalagay doon na pag-end ng Congress, end din eh. all Kaya cost nga, adjourn sine die, which is without day. Pero SP, yung Sir, sino ba impeachment pwede- po, hindi po legislative work yung sinasabi. Correct. Oo, hindi nga eh. Kaya nga very controversial yung issue sapagkat ano yun, judicial work. Yun, dapat pinag-uusapan na yun, pagtalunan na yun eh. Mga kababayan, kahit dito pa lang sa umpisa, 'di ba, kumbaga para sa atin, hindi naman natin tatalakayin pa kaagad yung issue ni Sara Duterte. But one thing, para kapag halimbawa nagsimula na yung June 2 at 3 o'clock in the afternoon or after pa ng SONA na sinasabi nila, at least, mga kababayan, we are already have the rules and regulation that we need to follow. Hindi kagaya nung gagawa pa lang kayo ng pag nagsimula yung June 2 or pagkatapos ng SONA, tapos saka pa lang pag-uusapan kung ano talaga yung mga dapat gawin. 'Di ba? Nakikita nyo yung nangyayari po sa HOR, 'di ba? Medyo mahaba pa yung preparation, yung mga pagbabasa ng kung ano-ano, yung mga pinagtatalunan, parang ganon.
'Di ba? Sa Quadcom nakikita nyo yung umpisang-umpisa, okay lang naman 'yon para sa akin. That's part of their duty. But then again, mga kababayan, if you have something like a very long uh, tawag dito time na hindi naman natin nagagamit at we are paid, 'di ba? Nababayaran itong mga ano, hindi ako ha. They are paid rather. Baka mamaya sabihin, "Oy, you are paid." They are paid, 'di ba? Tapos magbi-break sila ng 4 na buwan. Sa 4 na buwan 'yon, wala silang gagawin. Ang aasikasuhin lang nila is yung kanilang pangangampanya. So why don't we give them, mga kababayan, ay pressure para magtrabaho naman sila, at least pag-usapan the rules and regulation na gagawin or gagamitin just before the recess, mga kababayan, or just before po na magsimula po muli yung session ng Senado. 'Di ba? Parang ang dating kasi sa akin, nagpahinga ng matagal, tapos pagbalik, ang pag-uusapan lang ay yung mga rules and regulation. Hindi kagaya nung kapag bumalik tayo dahil pinag-usapan na ito, konti na lang magpo-focus na doon sa issue about kay Sara. Sabi ni Allen Arsenes, ang rules ng 19th Congress, Sir Jorn, ay hindi angkop sa 28th Congress. Dapat ayusin ni Chase muna. Ito kasi, mga kababayan, yan nga yung sinasabi ko, Ma'am Allen Arsenas. Kasi yung iba, sinasabi nila, kapag nakat na yung 19th Congress, it couldn't continue doon sa 20th Congress. So, may problema. Di ba dapat ayusin muna nila yan? O sabi naman ng iba, mga kababayan, dahil ang 20th Congress, ang 19th Congress naman ng Senado ay hindi naman napuputol basta-basta. Bakit? Kasi 12 lang ang naaalis, di ba? In the midterm, may 12 na iiwan out of 24. So 19 Congress pa rin sila. 'Di ba? So papalitan lang yung ibang member. Mga kababayan, bakit nila sasabihin na hindi pwedeng idugtong? May mga usapan kasi na ganoon eh. Sobrang ang dami, nalilito na yung mga tao. So on our part, on our end, gusto nating malaman what should be the regulation that we need or that they are going to follow. 'Di ba? Kasi masyadong maraming magagaling. Masyadong maraming magagaling kaya nagiging magulo ang desisyon, ang nagiging rules and regulation sa mga ito. Siyempre, sa kabilang kampo, hahanap sila ng paraan. Ang problema kasi kapag yung rules na sinasabi nila na yung 19th Congress hindi pwedeng ituloy sa 20th Congress, therefore, ang lalabas niyan, kapag natapos yung 90th Congress or 19th Congress, 19th Congress, mga kababayan, hindi na natin pwedeng kasuhan si Sara. Di ibig sabihin, sa 20th Congress, magpapile na naman ng panibagong complaint. Ang problema, di ba ang rules naman sa impeachment complaint, kapag ito po ay hindi natapos ng 1 taon, magkakaroon po ng 1-year ban. So, lumalabas kapag pinag-usapan ito ng 19 at hindi natuloy sa 20th, mga kababayan, dahil tatapusin na lahat. Kasi, sabi nila, we will end kung ano yung mga hindi natapos. Di ibig sabihin, wala na yun. Wala nang saysay. Diba? Nonsense na yun na ituloy. Kasi stop na eh. Sa makatuwid, dahil stop na yun, dito naman ngayon mag-a-apply yung ruling ng 1-year ban. Di kahit sa 20th Congress, hindi rin nila pwede na magpasa or mag-file ng another impeachment complaint. Nagets nyo, mga kababayan? Dahil sa ruling na yon, nagkakaroon po ng sabit-sabit. Nagkakaroon tayo ng maraming haka-haka. Nagkakaroon tayo ng maraming isipin. 'Di ba? Kasi hindi po binibigyan ng time, hindi binibigyan ng ample time to discuss things para tayong mga tao na nag-aantay ay malinawan. Hindi po ba? Ella Cruz or Elisa Cruz, first time watching. Thank you so much po, ha.
Sana magustuhan niyo po yung ating channel. Sabi ni Allen Arsenes, kapag yung diskarte ni Cheese ay mabutasan sa Supreme Court, tapos ang karera ni Cheese sa taong bayan. Nako, yan nga yung sinabi ko nung nakaraan eh. Yung pagiging SP President o Senate President ni Cheese Escudero, baka biglang mawala sa kanya yan. Sabi ni Ma'am Ninita, basta ako no vote sa China, pro-China candidate. Ako naman, okay naman ako ayaw ko rin ng pro-China, mga kababayan. Pero si Tito Soto among the electionists or among the politician na magsesenador, mga kababayan, napakahirap pumili eh. 'Di ba may kabilang side na itatapon ka, mayroong side na gugustuhin mo siya kasi sinusuporta ng pangulo, alam mo may karanasan, alam mong ito ay hindi pabigat na ang gagawin ay mag-OJT lang. So ano ka, magbabalanse ka, 'di ba? Pero siyempre, ang uunahin mo diyan kailangan hindi maka-Duterte. Pangalawa, hindi sila yung mag-OJT diyan sa Senado. 'Di ba? Mas malamang pa ang OJT kaysa trabaho. At pangatlo, sino ba ang makakatulong sa presidente natin? Lahat naman 'yan may pag-iimbot eh. Lahat naman 'yan may sabihin na, pag-iimbot, mali pala. Lahat naman 'yan may dungis. Walang malinis na politiko. Mga kababayan, yan ang masasabi ko sa inyo, di ba? Sabi ni White Knights, aduunay ti asungot lakay. Montes Rica May, first watching. Thank you so much, Miss Montes Rica May. I hope you enjoy watching. Okay? Sabi ni Kuya J, live music. Ano ba ang Escudero? DDS ba? Hindi, Pinklawan yan. Pinklawan yan, si Escudero. Kaya lang mga kababayan, hindi ko kasi matansya itong si Escudero eh. And I don't know then kung ilalatag ko ba, ililay down ko ba yung naiisip ko dahil sabi ko binabanggit ko noon na this is all well planned. And baka mamaya this is part of their plan na i-secure yung bilang ng mga senador bago simulan yung impeachment trial ni Sara Duterte. Medyo doon kasi hindi natin mabasa ng konti yung mga nila eh. Mahirap kaya tayo hanggang opinion lang. At nagagalit tayo kasi wala tayong naririnig coming from them. 'Di ba? Sabi ni Amin sir, no way kay Aquino. Ako, no way talaga ako kay Pangilinan. Kahit anong gawin natin, alam nyo, mga kababayan, sa lahat po, hindi talaga ako boboto kay Pangilinan dahil yung kanyang batas na ginawa para sa mga bata, ayaw na ayaw ko talaga yan dahil tumigas ang mga ulo ng mga bata dahil sa batas nito ni Kiko Pangilinan. So ayan dito tayo kay Soto, mga kababayan. Isa yan sa mga iboboto ko, Abalos, Soto, Pacquiao, Luke Espiritu, sasama ko yan. At sino pa ba? Ayaw ko na kay Busita, ayaw ko na rin kay Erwin. Mga kababayan, hindi ko rin iboboto si Kirubin. Kasi mga yan eh, takot kay Sara, takot sa mga Duterte. So sa ngayon, si Heidi Mendoza. Heidi Mendoza, Abalos, Tito Soto, Manny Pacquiao. Sino pa ba yung mga binanggit ko? Baka nawawala ko. Sa susunod, ililista ko kung sino-sino yon, mga ka-GP Natics, no? Baka isama ko rin yung kahit papano si Pia Cayetano. Kasi binabara niya sila Robin eh. 'Di ba? Yung vlogger, si Mark Gamboa, pag-isipan ko, mga kababayan. Lacson, pwede rin si Lacson. Pwede rin, pero wala pa siya sa listahan ko. 'Di ba? Si Ma'am Ninita, Abalos, Pacquiao. Si Lacson wala pa sa akin 'yan, mga kababayan. Basta darating yung time na titingnan ko yung kanilang kung kanino talaga sila base sa kanilang mga sasabihin, 'di ba? Ron Banley. Walang mananalo diyan. Si Risa, hindi naman tumatakbo si Risa. Riza Ontiveros, hindi po siya tumatakbo. 'Di ba? Ulitin ko lang, mga kababayan, ang iboboto ko si Abalos.
'di ba? Tito Sen. Tapos itong si Manny Pacquiao. Etong si Luke Spirito. Etong si Heidi Mendoza. Yan pa lang yung sa akin. Bakit sinama? Sabi nila, ba't sinama mo si Spirito? Eh, gusto ko eh. Gusto ko si Spirito, mga kababayan, kaysa naman sa mga DDS. Although si Spirito, kakalabanin niya kahit Marcos, kakalabanin niya rin Duterte. At least, mga kababayan, hindi tayo mangingimi na kakampihan niya ang Duterte. Mas mahirap kapag kinampihan ang Duterte. Hindi pa po ako at ease kay Lacson, kaya hindi ko pa siya sinasama. Yan, tama, Ma'am Let. Si Risa ay 2028 pa. Ayun, isasama ko pala si Abby Binay. Tama, sinabi ko pala yan. Abby Binay, pang-anim, mga kababayan. Kasi nga, ang mga Binay, nung natira kami sa Makati, kasi ang tatay ko, sabi ko sa inyo ang trabaho niya, nagbo-bulldozer, mahilig yan. Sa mga construction, natira kami dyan matagal sila dyan sa Makati noon. Talagang, grabe rin ang suporta nila lalo sa mga kabataan. Ako noon, libre ako ng mga gamit nung nandyan ako sa Makati. Kami, mga nag-aaral doon, mga pamangkin, mga pininsan ko, ako, ganoon. Sobrang sobrang napakalapit din nila sa tao at talagang tumutulong sa grounds. Yan ang gusto ko, no? Right? Ayan, sabi ni Ma'am Charit Madarang, bigyan mo ako ng listahan mo, GP. Opo. Si Enzo Recto tumatakbo ng pagkasenador? Kung tumatakbo si Attorney Enzo Recto, isasama ko na rin siya. Ba? Hindi po tumatakbo si Risa Ontiveros. 2028 pa siya. Kaya medyo mga kababayan. Okay? Si Binay magaling din siya. Si Pia Cayetano, ko 'yun. Baka isama ko na 'yon dahil nga mahilig 'yun mambara. At talagang hindi naman siya katulad ni ni Alan Peter na talagang labas na labas yung pagiging degonyo. 'Di ba? No way kay Villar, Emily Basog. No way kay Villar. 'Di ba? Si Camille, although kasi Villar yung nanay niya nadismaya na ako, kamping-kampi kay Sara. Tapos pagdating po sa mga mahihirap, ano pa yan? Tawag dito, mata pobre. Oh, 'di ba? Tapos si Manny Villar, siya pa yung tagapagpayo, 'di ba? Tagapagpayo dito kay Sara Duterte. O paano mo pagkakatiwalaan 'yan? 'Di ba? Mahirap Okay? So thank you so much once again mga kababayan. Maraming salamat po sa araw na ito. Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod nating vlog at syempre sa mga upload. Kung napanood niyo na mga kababayan, baka pwede pag may free time po kayo pakiulit. At supportan din po natin yung mga kababayan natin dyan, ng mga vloggers kagaya po ni Tita Karks, ni Sir Boyet Antonio Vlogs, si Makabansa Vlog, at yung mga iba pa mga kababayan, yung mga maliliit na dapat tulungan din natin. 'Di ba? Yung nagpapakapagod para kahit papano ay makapagbalita po sa atin. Ball Connect. Doc Mata pakitignan din. Nako. Si Doc Mata? Di ba yung Doc Mata na yan ba yung Yan ba yung laging bumabanat kay PBBM? Hindi ba yan 'yon? Kasi meron ako nakitang mata din na bumabanat kay PBBM Aha. Agbara lang iboto mon. Agin babara lang ikandalang bastit agtalnan. Ha? Sinong agbara? Hangkam mo ata. Sino ti agbara? Mangyan Agbiaga, Bagong Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kababayan.